Taluntunin, tagapamatnugot, Reverendo Candido Magno. Unang bahagi. Awit papuri bilang 20, patayo ang kapulungan. Panalangin, Reverendo Roque Bautista. Tanging awit, gaganapin ang mga awit ng Iglesia ni Cristo sa Tondo. Pagbasa ng Katetikan, kapatid na Teodoro Santiago. Tanging awit, gaganapin ang mga awit ng Iglesia ni Cristo sa Pasig. Ang pagtatagubilin sa kapatid na Felix Manalo ng kanyang tungkuling tatanggapin na gaganapin ng mga kapatid na Justino Casanova at Federico Inocencio. Ang pagpapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo na tutungkulin ng mga obispo at mga pastor ng mga iba't ibang iglesyang natatatag sa kapuluan. Ng mga ito ay ang mga kagalang-galang na Alejandro Reyes, Victoriano Mariano, Gil Domingo, Guillermo Sarco, Nicolas Fajardo, Emiliano Quijano, at Roque Bautista. Ikalawang bahagi, tanging awit, gaganapin ang mga awit ng Iglesia ni Cristo sa Pasig. Number 2, salaysay ni kapatid na Felix Manalo tungkol sa pagbangon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Number 3, tanging awit, gaganapin ang mga awit ng Iglesia ni Cristo sa Tondo. Number 4, sermon tungkol sa pagpapasalamat, Reverendo Emiliano Quijano. Tanging awit, gaganapin ang mga awit ng Iglesia ni Cristo sa Tondo. 6, doxolohiya, patayo ang kapulungan. 7, pansinin po ninyo, bendisyon apostolika, Reverendo Guillermo Sarco. Dito'y maliwanag natin pong napansin na mula sa pasimula sa pagtatagubiling panalangin, ito po ay ginanap o pinangunahan ng isang pastor protestante sa katauhan ng isang Reverendo Roque Bautista. At napansin din natin na hanggang sa katapusan sa Makatibbaga di umano ay ang bendisyong apostolika, ito naman ay pinangunahan ng isa pa ring pastor ng Iglesia Protestante sa katauhan ni Reverendo Guillermo Sarco. Kapansin-pansin din sa nasabing paanyaya at maliwanag na nakasaad na ang pagpapatong ng kamay kay Ginoong Manalo ay isasagawa ng mga obispo at pastor ng iba't ibang iglesyang natatatag sa kapuluan. Na ayon sa kanila, ito di umano ay ang mga kagalang-galang na Alejandro Reyes, Victoriano Mariano, Gil Domingo, Guillermo Sarco, Nicolas Fajardo, Emiliano Quijano at Roque Bautista. Dito'y maliwanag na ang mga ito pala ang nagpatong ng kamay o nag-ordina kay Ginoong Manalo bilang pastor at obispo at tagapamahala ng kanilang samahan batay sa nasabing paanyaya. Kung gayon, hindi ba maliwanag na si Ginoong Manalo ay kumuha lamang ng karapatan sa mga taong nagpatong ng kamay sa kanya? Na ayon sa ating binasa ay mga pastor ng iba't ibang pananampalataya na hindi naman sa kanila. Subalit, alam ba ninyo na makalipas lamang ang ilang panahon, isang nakatutulig na pahayag ang pinalabas ng grupo ni Ginoong Manalo, kapagkat noong 1961 ay nagpalabas sila ng lathalain na ang mga pastor Katoliko at Protestante di umano ay mga sa demonyo at dapat na itakwil. Gaya ng nasasaad sa kanilang babasahing pasugo, August 1961 issue, sa isang artikulong isinulat ng isang Ginoong Nilo Alvarez na matatagpuan sa page 39 ay mapapasa natin ang ganito. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko
at mga pastor protestante, sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at iba't ibang Iglesia Protestante, sapagkat sila'y hindi sa Diyos, kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Ang pagtatakwil sa kanila at sa kanilang mga maling aral ay pagsunod sa Diyos, kay Kristo at sa mga apostol. Ayon sa tagapagsalitang ito ng Iglesia ni Ginoong Manalo, nararapat lang daw na itakwil ang mga paring Katoliko, pati ang mga pastor protestante, sapagkat sila'y kay Satanas at sa demonyo. Subalit, pansinin po nating mabuti, hindi ba batay sa ating paanyayang binasa kanina, na ang nagpatong ng kamay at nag-atang ng tungkulin bilang pastor at tagapamahala ng Iglesia ni Cristo kay Ginoong Manalo ay ang nasabing mga pastor protestante, na ayon rin sa pahayag nila sa babasay nilang ito ay karapat-dapat lang na itakwil sa kadahilan ng sila'y mga pastor ni Satanas at sa demonyo. Hindi ba maliwanag na ang karapatan at kahalalang tinataglay kong gayon ni Ginoong Felix Manalo lumilitaw na galing kay Satanas o sa demonyo? Palibhasay, ang nagpatong ng kamay at nag-ordina sa kanya ay mga pastor ng iba't ibang Iglesia Protestante. Pansinin niyo po ang bagay na ito. Kung susunod tayo sa payo ng nasabing ministro na dapat itakwil ang mga Iglesia Katolika, ang paring Katoliko, at ang Iglesia Protestante sapagkat ito'y kay Satanas o sa demonyo, di ba lumilitaw na dapat din nating itakwil ang Iglesia ni Cristo ni Ginoong Manalo sapagkat ang kanyang karapatan ay bigay lamang ng mga ito? Tunay na nakalilito ang aral na itinataguyod ng pananampalatayang ito. Kalain mo ba namang itakwil ang mga taong nagbigay ng karapatan sa kanilang leader? Hindi ba dito ay lumilitaw na maliwanag na talagang hindi sa Diyos, kundi sa demonyo ang karapatang taglay ng kanilang puno? Dahil nga sa ang nagpatong ng kamay kay Ginoong Manalo ay mga pastor na kung ituring nila ay sa demonyo. Kaya't marapat lamang na itakwil ang kanilang pananampalataya. Kung Biblia po ang tatanungin, may karapatan kayang mangaral si Ginoong Manalo na kumuha lamang ng karapatan sa mga demonyo? Paano ba makikilala ang isang tunay na sugo ng Diyos? Maaari bang maging sugo ng Diyos ang isang taong nagpapakilalang sugo ng Diyos, pero ang naghalal o nagpatong ng kamay at nag-ordina sa kanya ay mga taong sa demonyo? Ako pong muli, si Brother Danny Navales, nagsasabing, bago natin paniwalaan, ating sanang masusing suriin. Pansamantala, nagpapaalam po kami sa inyong lahat at gayon din naman ang pag-aanyayang naway subaybayan po ninyo ang pagpapatuloy ng ating mga pagtuklas at pagtalakay sa mga aral ng Iglesia ni Ginoong Manalo na mali at pabago-bago. Samantala, narito po si Brother Eli Soriano upang bigyang linaw ang mga iniwan nating katanungan. Magandang gabi.